ito sa mundo para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. He even willed Christ to experience death as the ransom for our sins. Christ, with His precious blood, paid the price for us to be free from sin and death. At ito nga ay nangyari sa cross event sa Kanyang crucifixion. Ikalawa, God provided the realization or the fulfillment of His intended covenant community. Na sa Kanyang pagpaplano, He is fulfilling His promise sa Ezekiel 36 na ang lahat ng belong sa Kanya, lahat ng Kanyang mga anak ay magiging masunurin sa Kanyang batas. We can see that God is bringing His plan to fulfillment by giving a new heart and new spirit. He must give His Spirit for us to be the temple of His Spirit, meaning, bibigay niya ang Kanyang banal na Spirito at mag-i-indwell sa bawat believers para ma-transform ito sa likeness ni Kristo. Ito yung new covenant na sinasabi, very fully pledged ang Diyos para sa lahat ng nasa sa Kanya. Talagang determined at intentional ang Kanyang pagpapabago sa Kanyang mga iniligtas. So in short, ang lahat ng mga na kay Kristo ay no condemnation, wala nang kaparusahan, dahil sila na ay pinalaya ng banal na Espiritu sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng pagpo-provide ng Ama ng Kanyang anak at ng Kanyang banal na Espiritu. Dito na ilalapat ang Kanyang purpose. Ito ay isang konkretong pundasyon kung bakit tayo ay dapat maging assured at secured sa ating kaligtasan na natanggap. Kaya isang biyaya na malaman natin ito, na ma-remind tayo habang tayo ay andito pa sa mundo, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo. Hindi kasi natin may tatanggi na tayo talaga ay nasa battles, nasa trials, dulot ng indwelling sins at mga temptation ni Satan. Maaaring madaya tayo, mga kapatid, at hindi tayo maging ensured sa katotohanan. Kaya ito ang motive ng Panginoon sa atin. Itinuturo niya ang Kanyang salita na kahit anong sitwasyon natin or ano man ang ating sirkumstansya na meron tayo ngayon, kahit anong hirap ang laban natin sa buhay, hawak pa rin ng Diyos ang ating buhay, na parang sinasabi niya, hindi na nakadepende sa iyo ang kaligtasan mo, anak. Ang kaligtasan mo ay nakadepende na sa aking pag-ibig na dinisplay sa krus nung namatay si Kristo. Mas pinupukpok sa atin ngayon ang Romans 5:20. When sins abound, grace abounds all the more. What an assurance ang lahat ng nakay Kristo. Dahil lahat ay nananampalataya at naniniwala sa Kanya na maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:36, ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At John 5:24, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. At anyone nang nakay Kristo, mga kapatid, ay automatically may indwelling ng banal na Espiritu. Hindi pwedeng ihiwalay. Ito ay synonymous. Pag sinabing na kay Christ ka or you are belong to Christ, meaning nito ay nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Hindi ito magkaibang bagay. Sabi sa Romans 8:9b, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Meaning, if we have the Spirit of Christ, we are also belong to Christ. So, klaro po yun. Ang Spirit, pag nasa sa atin, ibig sabihin, we are belong kay Kristo. Sabi nga ni John Calvin sa Romans, those without the Spirit do not belong to Christ. Those who serve the flesh are not true Christians, for they who separate Christ from His own Spirit make Him like a dead image or a carcass. And we must always bear in mind what the apostle has intimated, that gratuitous remissions of sin can never be separated from the Spirit of regeneration, for this would be as if
were to rend Christ asunder. Meaning, to know Christ, ang pagkakaroon natin ng banal na spirito ay ito ay isang senyales o nagsisignify na tayo ay nasa katawan ni Kristo. Sabi ni John Calvin, no, hindi natin pwedeng sabihin na kay Kristo tayo at walang kanyang banal na spirito sa atin kasi isa lang ang ginagawa nating isang carcass lang, si Kristo. Sabi nga ni John Stott, to know Christ and to have the Spirit are one. So, very synonymous na itong dalawang to na in Christ and to have the Spirit. So, it is very clear, inseparable ang dalawa, si Christ at ang Spirit. This truth denies yung teachings na meron silang Spirit pero hindi nila tanggap si Kristo. 'Di ba? Nakikita natin 'yan, maraming mga doctrine na ganyan. Or na kay Kristo sila, pero kailangan nila mag-work hard para manahan ang Spirit sa kanila. So hindi po ganito ang tinuturo ng salita ng Panginoon. He graciously provided Christ and the Spirit the moment we place our faith in Him. So napakaganda. Ang tanong naman, paano malalaman kung nasa isang tao ang banal na spirito, ang Holy Spirit? Dito tayo nagtapos sa last sermon, no? Sa verse 4b, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So, we can notice na may binubuksang distinction si Apostol Pablo dito, na ito ang magiging theme natin sa mga susunod na mga passages. Ang distinction na ito ay ang dalawang category ng tao. Those who are those who are of the Spirit and those who are of the flesh. Walang neutral, walang nasa gitna. Hindi pwedeng spirit and the flesh. It is either indwelling ka ng Spirit, may indwelling sa iyo ang banal na Spirito, o ikaw ay nasa laman. So, klaro po ito. So, today, sa pagpapatuloy natin ng series dito sa chapter 8, itatakal ni Apostol Pablo ang distinction ng mga taong merong banal na spirito. Kaya ito yung pag-aaralan natin sa verses 5 to 11, ang description or ang nature or ang characteristics ng mga taong merong banal na spirito. At ang description na ito na mga taong wala kay Kristo, walang kabanalan or walang banal na spirito, matatakil at makikita rin natin kung ano ang kanilang nature at characteristics. So again, ituturo sa atin ngayong passage sa atin ngayon ng mga passages na ito ang dalawang uri ng tao. Those who have the Spirit and those who are in the flesh. So samahan niyo po ako sa pagbasa sa passage natin ngayon, Romans 8 verses 5 to 11. Romans 8 verses 5 to 11. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind of the flesh is death, but to set the mind of the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if it in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Praise God sa pagkabasa ng kanyang salita. So this is the very word of God. So to remind us, mga kapatid, ang kausap ni Pablo dito ay Gentiles at mga Jews na na-convert sa Christianity doon sa Roma. At pinapatatag sila ni Pablo ang kanilang pananampalataya na sinasabi na hindi sila naligtas ng kanilang pagsunod sa batas, pero sila ay naligtas sa grasya ng Panginoon.
na ang grasya na ito ay nagpapabanal sa kanila at ang grasya ng Diyos ay sigurado at hindi magbabago at mawawala. At isa pang realization dito sa verses 5 to 11. Since ang aim ng Diyos ay makonform lahat ng Christian sa likeness ni Kristo, kaya niya binigay ang Spirit for our sanctification. Ito yung proseso niya sa tao para mapabanal ang lahat ng nananampalataya kay Kristo sa wangis ni Kristo. Ang maganda pa dito, hindi lang niya binabago sa kabanalan ang tao. Hindi lang ang ating puso at isip ang kanyang babaguhin, pero pati rin ang ating mga katawan, ang ating mga pisikal, ang mortal bodies natin. Gagawin niyang kawangis ni Kristo. So nakita natin, full package ang binigay ng Panginoon sa atin ngayon. Hindi lang isip at puso kay Kristo, pero pati ang katawan natin ay magiging kawangis ni Kristo. Ito yung tinuturo ni Pablo sa atin ngayon, na ang pagpapabago sa atin ay buong buo. Full pack ang pledge niya sa atin. Ito ay pagpababago sa atin mula sa ating karumihan hanggang sa katulad ni Kristo. At ito ay mangyayari at magaganap sa ating resurrection. Ang aim ng mensahe na ito ay para maunawaan natin at the same time magkaroon tayo ng self-reflection. Hindi para ma-discourage, hindi para manakot, pero para mas ma-assure pa tayo ang lahat ng mga nananampalataya dito kay Kristo na ikaw ay binabago ng Panginoon at secured ang iyong kaligtasan. Dito sa verse 5 to 11, hahatiin natin yung dalawang sermon. Dito muna tayo sa una. Those who have the Spirit were made alive from their spiritual death. Ito yung sermon natin ngayon. Okay? Ang title natin kanina, The Blessed State of Man in Spirit. So may dalawang sermon yon. Those who have the Spirit were made alive from their spiritual death. Ito yung regeneration. At yung pangalawa, those who have the Spirit will be made alive after their physical death. Ito yung resurrection. Ito yung next sermon natin. At dito muna tayo sa first half ng sermon, dito sa verses 5 to 11. Dito sa una nating mensahe. Those who have the Holy Spirit were made alive from their spiritual death. Ang mga may banal na spirito ay binuhay mula sa kanilang spiritual na kamatayan. Again, sa chapter 8 ng Romans, walang imperative dito. Meaning, walang utos, walang kautosan si Pablo. Ang imperatives nasaan? Sa chapter 12 pa. So, ang 5 to 8, tignan natin siya, or gustong ipaalala sa atin na dapat natin siyang tignan as descriptive statement or distinctive statement. Dinedescribe ni Pablo at kinaklarify sa atin na ano ang itsura or picture ng isang taong nasa banal na spirito. And again, to clarify, nire-remind sa atin na huwag tayong, lahat ng mga mababanggit mamaya ay hindi para i-frustrate tayo o para gawin natin para magkaroon tayo ng banal na spirito. Hindi po gano'n ang intention. Ang gustong masabi dito ni Pablo ay ma-check natin, maikumpara natin ang buhay natin doon sa pattern na binigay ng Panginoon ng mga taong nasa banal na spirito. So again, ang first message natin ay those who have the Holy Spirit were made alive from their spiritual death. Ang mga na kay Kristo or mga merong banal na spirito ay ang mga binuhay ng Diyos mula sa kanilang pagiging patay sa kasalanan. Kapag sinabing made alive, meaning nito, in-enable sila ng Diyos para mamuhay para sa Kanya. Alam natin na mga tao ay totally depraved. Meaning mula pa sa sinapupunan, sila na ay makasalanan. Ang inclination ng puso natin ay against God at nagsusuppress sa katotohanan. Sabi nga sa Romans 3:10 at 23, none is righteous, no not one, for all have sinned and fall short of the glory of God. Meaning, hindi tayo pwedeng magkaroon ng fellowship
at pagkakaisa sa Diyos dahil siya ay banal at tayo ay makasalanan. At kung tayo ay totally depraved, tayo din ay totally unable. Unable tayong iligtas ang ating sarili. Dahil ang puso natin ay alipin ng kasalanan at tayo ay nasa sumpa ng paglabag ng kautusan. Ang lahat ng ginagawa natin ay hindi magiging acceptable kailanman sa ating Panginoon. Kahit pa ito ay sobrang buti. Kahit sobrang pinaghirapan mo ang ginawa mong kabutihan, ito pa rin ay may bahid ng kasalanan. Sabi nga sa Isaiah 64:6, ang lahat ng gawa natin apart sa Diyos, hiwalay sa Diyos, ito lang ay parang isang maduming basahan. Hindi yan kinikilala ng ating Panginoon. Ito ang tao, ito ang picture ng tao na wala sa Diyos. Buhay nga sa mundo, pero patay sa kasalanan, patay sa spirito. Kaya this is why we need God. This is why we need Christ. This is why we need the Holy Spirit. Ito ang ginagawa ng Diyos. Binibigyan niya ng buhay ang lahat ng nananampalataya kay Kristo sa ginawa niya sa krus sa pamamagitan ng banal na Spirito. So sa verse 5, nagbigay ng big contrast si Paul sa dalawang kategory ng tao. Dito natin kukunin yung dalawang main points natin ngayon. Okay? So, ang dalawang main points natin ngayong umaga ay those who live according to the flesh, sabi niya sa verse 5, at those who live according to the Spirit. So, una, tignan natin. Those who live according to the flesh, ang mga taong namumuhay ayon sa laman. If we can notice, ang inulang kategory ni Paul ay yung mga nasa laman. In short, sila yung mga taong walang kay Kristo. Sila yung walang banal na spirito. Or, sila yung mga hindi ligtas. Tignan natin yung characteristics nila. Kung manonotice natin sa verse 6, sabi, for to set the mind on the flesh is death. Hindi sinabi dito na to set the mind on the flesh will encounter death. Diba? Sinabi, to set the mind on the flesh is death. Wala ngang is yan sa original language. Ang sinasabi sa original, for to set the mind on flesh, death. Ibig sabihin, meaning nito, silang mga hindi nakaset sa spirit ay patay. Hindi sa existence, pero sa spiritual. At ang tumbok nila, pag sila ay, pagkatapos nilang mag-exist dito sa mundo, sila ay magkakaroon ng eternal na kamatayan. Walang hanggang kamatayan. They are already dead here in the world sa mata ng Diyos. Dead in their sins and trespasses. So meaning, sila ay patay sa kasalanan at unable sila na masave ang kanilang mga sarili. At kung sila ay patay sa kasalanan, mga kapatid, nakaset ang isip nila sa laman. Nakaset ang isip nila sa pagiging against sa Diyos. Sila yung ayaw mag-submit sa kautusan ng Diyos. Sila yung hostile sa Diyos. Sila yung nagsusuppress ng katotohanan o taliwas o laging kontra sa kalooban ng Panginoon. Meaning, hindi nila aim ang pag-please sa ating Panginoon. Sila ang tinatawag ng mga theologians na unregenerated man o mga namumuhay sa laman. Meaning, sila ay living in their sinful nature. In short, sila ay unsaved. And we have to clarify this. Dahil may mga misconceptions tayo naririnig, no, patungkol dito sa sinful nature. Pag naririnig natin ang sinful nature, fleshly desire, fleshly sin, ang pumapasok agad sa atin, sa ating isip, kasi dahil nga may sinful at flesh, ay sexual immorality, drunkenness, love of money, murder, at mga sin na very obvious. Ito ang mga nasa isip agad ng mga tao na pag sinabi nilang sinful nature, nagkakaroon sila ng pag-iisip na, ay, hindi naman sila nag-commit ng ganyang grabing pagkakasala. Kaya, may isip nila, hindi naman ako ganun kasama. At kung hindi naman ako ganun kasama, hindi naman ako mapupuntang impyerno. Kasi nga, hindi naman ako nag-commit ng
ng murder, hindi ako nag-commit ng mga grievous sin na very obvious sa mundo. Iniisip nila, ang mapupunta lang sa impyerno ay yung mga gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen sa mundo. Sila Hitler or kung sino pa na mga serial murderer, no, o serial killer na napapanood natin. Pero mga kapatid, hindi lang po limited sa mga nagko-commit ng mga gantong kasalanan ang ibig sabihin ng mga namumuhay sa sinful nature or namumuhay sa laman. Ang mga namumuhay sa sinful nature o sa laman ay maaari ring mabait. They can be thoughtful, sweet, loving, generous, caring, magalang, respectable, basta merong maayos na pamumuhay. Pero kahit ganito pala sila, they are still hostile to God. They live not to obey God. They are not to glorify and to please God. So, ibig sabihin, they are living in their sinful nature. So, example, mga kapatid, parang may isang doktor, isang unregenerated na doktor, meaning hindi ligtas na doktor o walang kay Kristo na doktor, walang indwelling spirit. Kaya niya gustong magkaroon ng profession na doktor o kaya niya gustong maging doktor kasi malaki ang kita. Hanap buhay para matupad ang kanyang mga pangarap. Di ba? Ganun naman talaga eh. Meron naman isang doktor, unregenerated siya, wala ring banal na spirito, wala ring kay Kristo, sobrang bait niya. Dahil sa sobrang bait niya, tumutulong siya sa mga mahihirap na kahit walang bayad, nang gagamot siya. At even nagbibigay siya ng mga libreng gamot. In short, very sincere siya sa kanyang pagtatrabaho para sa kapwa, para makatulong sa kapwa. Pero itong dalawang ito, kahit marangal ang kanilang trabaho, sila pa rin ay namumuhay sa sinful nature o sa laman. Kasi wala sila kay Kristo o indwelling o nandun pa rin sila sa indwelling sin. Meaning, ang kanilang isip ay hindi sa Diyos. So, ibig sabihin, sabi kanina, walang neutral. Kung ang kanilang isip ay hindi sa Diyos, hostile sa Diyos yon. Sa isip nila ay palaging maibsan ang kanilang laman. Automatic, ang basis at orientation, pag sila ay nagplano, nag-desire, ito ang aim nila ang goal nila ay for their self-satisfaction. Ang tumbok ng kanilang direksyon ay para sa self-glorification o para lang sa kanilang sarili. So, ang punto, a natural man is opposed and will never or will remain opposed to the things of the Spirit. Sila ay salungat. Kahit hindi pa sila yung nakikita natin sa mga movie na sobrang makrimen. Sila ay salungat. Mananatili silang salungat sa Diyos because iba yung kanilang orientation. Sila ay tainted ng kasalanan. Kahit sobrang bait nila, salungat pa rin sila at laban pa rin sila sa Diyos. Ang kanilang nature ay nakapokus, hindi sa Diyos, pero sa kanilang sarili, sa kagustuhan nila, or kung ano ang maganda sa kanilang mga mata o sa kanilang mga pakawari. Ang isip nila ay wala kay Kristo. At never magkakaroon ng interest o desire sa mga spiritual things na sinasabi sa 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit, for they are folly to him. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Never nilang i-accept ang mga bagay ng katotohanan. Para sa kanila, ito ay kalokohan, ang salita ng Panginoon, at never nila maunawaan. Dahil wala ang banal na spirito sa kanilang
buhay. Para sa Kanya, ang mahalaga at importante lamang ay mga material na bagay. Para sa kanila, ang hinahabol lang nila sa buhay or ang purpose lang nila sa buhay kaya sila nag-exist ay makamit ang security, makamit ang power, makamit ang self-satisfaction or mga fleshly desire or lust. Para sa kanila, mas maigi pang magpayaman or magsaya o mag-travel, maabot ang pangarap kaysa mag-focus sa spiritual things. Dahil para sa kanila, ito ay waste of time. Para sa kanila, may body, may rules. Para sa kanila, we only live once. So, gawin na natin ang lahat. Wala nang bawal-bawal ngayon. Para sa kanila, to live is to love and to accept. Kahit ito ay nasa pagkakasala. Para sa kanila, they have to be a better version ng kanilang mga sarili. Ang mahalaga, na-experience niya lahat at mag-iiwan siya ng legacy sa mundo na masasabi yan siya, ay si ganito, napakabuti niyang tao. Yan ang gusto nila. Para sa kanila, alam nila na may Diyos naman. Naniniwala sila sa Diyos. Pero para makinig sa salita ng Panginoon, ayaw nila. Para sa kanila, pag pinag-uusapan na ang kabanalan ng Diyos, natatakot na sila. Para sa kanila, pag pinag-uusapan na ang kasalanan, judgmental na ang dating sa kanila. Para sa kanila, they rather obey themselves kaysa to obey God. Clarify ko lang mga kapatid, hindi masama itong mga nabanggit ko, no? Itong enjoyment na ito, hindi masama ang pangarap, hindi masama magtrabaho, hindi kasalanan ang ikaw ay maging masaya. Pero kung ang kasalanan mo or ang trajectory mo sa buhay ay yung mga bagay lang na yon without knowing or without having a true knowledge sa Panginoon, yun ang kasalanan. Makuha mo man lahat, sabi nga sa salita ng Panginoon, makuha mo man lahat ang riches sa mundo, lahat yan ay walang saysay kung wala si Kristo sa iyong buhay. At dahil nga bulag sa kasalanan at ignorante sa katotohanan, sila ay patuloy na salungat sa Diyos. Ang problema pa, they use God for their own benefit. Ito ang karamihan ngayon, they seek God para sa kanilang pangsariling kapakanan. Maraming nasa simbahan, pero wala talaga kay Kristo. Hindi kabilang sa katawan ni Kristo. Maraming ganyan at narinig natin yan kay Christ. So 7:23 ng sige. Okay. So, di ba? Maraming ganyan at narinig natin mismo sa bibig ni Kristo. Siya mismo ang nagsalita. Depart from me, I never knew you, you workers of lawlessness. Meaning, walang paglakad sa spirito. Walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabihan dito ni Jesus ay yung mga Pariseo, which is very religious. They speak of God, pero wala sila sa Diyos. At marami tayong nakikita pa sa Bible. They profess that they believe in God, but they do not know God. Andyan yung tawagin pa nila yung mga sarili nilang mga apostol. Pero they are not of God. Sila yung tinatawag ni Paul na super apostle sa 2 Corinthians 11:15 or 11:5. Na ang tinuturo nila ay taliwas sa ebanghelyo. Ang kanilang pagtuturo ay pagdadagdag ng works sa gospel. At ito nga yung sinasabing another gospel, which is wala namang ibang gospel. Kaya ang sabi ni Paul, ang lahat na nagtuturo ng gantong katuruan, nagdadagdag sa ebanghelyo ng Panginoon, let them be anathema. Kaaway. And all throughout the church history, after ng mga apostol, patuloy ang pag-refute ng sa mga professing believers na ito na hindi naman nakasalig
sa Scripture. At hanggang sa nagkaroon ng Reformation, kasi sa pag-refute nila mismo sa simbahan, sa mga leader sa simbahan, nirefute nila mismo. Diba? Ang Roman Catholic, nirefute ng mga reformers. Yes, they believe in God, pero yung kanilang katuruan ay kontra sa katotohanan, kontra sa Biblia, at ginagamit nila ang simbahan para sa kanilang sariling benepisyo. We know na ang mga taong ito ay not serving God, but rather they are just serving their egos. They are not glorifying God, but they are glorifying themselves. Sabi nga ni Paul sa Philippians 1:15, some indeed preach Christ. May napipreach kay Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. So maybe may mga taong napipreach kay Kristo pero out of envy, out of rivalry or self-deceit, or out of competition. Gusto nilang maungusan si Paul. Sila yung mga Judaizers, mga self-centered sa pagsiserve. Wala sa Panginoon ang kanilang isip, bagkus ang isip nila kung paano sila magkakaroon ng gain sa kanilang ginagawa. Dahil nga hindi sila naka-orient to glorify God, they are not able to obey Christ, and they are not quickened to walk in the Spirit. Ito ang mga taong nasa laman, mga kapatid, at ito ang unregenerated man, na sobrang taliwas sa taong na kay Kristo o ang mga taong may banal na spirito. So tignan natin second point. Una, those who live according to the flesh. Pangalawa, those who live according to the Spirit. Ito yung mga taong namumuhay ayon naman sa banal na spirito. Ito naman yung ikalawang category na sinabi ni Paul na ang lahat ng nakay Kristo ay may banal na spirito. Dito ipapakita sa atin kung gaano ka-gracious or gaano ka-gracious ang Diyos na binigay niya ang banal na spirito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa gospel. So, ayon sa verse 5 to 8, pag sinabing namumuhay daw ayon sa banal na spirito, sa verse 5, ang isip ay nakaset sa spiritual na bagay. Ang isip ay nakaset, according sa verse 6, nakaset sa buhay at kapayapaan. At ano ang buhay at kapayapaan na ito? Ito ay si Jesus Christ, the source of life. And through His death, we are now at peace with God. At sa verse 7, ang isip nila ay to submit sa kautusan ng Diyos. Ang kanilang desire ay para mamunga ng mabuting gawa sa Diyos. Dahil sa verse 8, ang lahat ng nakay Kristo na may banal na spirito ay namumuhay na to please God. Na very opposed sa pinag-usapan natin kanina, yung mga taong nasa laman. Nakita po ba natin kung gaano ka-gracious ang Diyos dito sa nabanggit natin sa mga verse 6, 7, 8? Dahil lahat ng ito, yung pag-set natin ng isip natin sa spiritual na bagay, yung pag-set natin ng isip natin kay Kristo, yung pag-set natin ng isip natin sa pag-submit sa utos ng Diyos at pamumuhay para ma-please ang Diyos, ang lahat ng ito ay in-enable lamang ng Diyos sa atin para magawa natin ang mga bagay na ito. Lahat ito ay niregalo niya. Binigyan tayo ng kakayahan para magkaroon tayo ng pag-set ng ating isip sa mga spiritual na bagay. Ito ay regalo lamang niya. Wala tayong na-earn dito. Hindi dahil naglagay tayo ng isip sa spiritual na bagay, next naman, ay bibigyan na tayo ng, maiseset ko na to sa spirit or sa kay Kristo. Ay, magkakaroon na ako ng pag-submit sa Diyos. Hindi. Pinrovide niya sa atin tong lahat. Itong kapangyarihan na to. Lahat ng ito ay kagagawan lamang ng ating Diyos sa puso natin. Ito yung hindi natin kayang gawin nung tayo ay unregenerated pa. Ito yung hindi natin kayang magawa
nung tayo pa ay totally depraved at unable sa mga bagay na ito. At dahil gracious ang Diyos, dinala niya tayo sa blessed state na nararanasan nga natin ngayon. Para maunawaan natin ang gospel, para maunawaan natin ang salita niya, para maunawaan natin ang mga spiritual na bagay, lalo na ang pagpapasakop sa kanyang salita. Binago niya na tayo ngayon at binigyan ng desire at kakayahan na iset ang isip natin sa spirit. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat na nang kay Kristo ay connected kay Kristo. Ang lahat na nang kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dahil tayo ay naka-yield, grafted na tayo, connected na tayo kay Kristo. So naalala niyo po ba yung doktor kanina? Yung illustration natin na doktor, balikan natin siyang doktor. Yung doktor na yon. Suppose na ang doktor na ito ay naligtas na. Siya na ngayon ay nagkaroon ng faith sa gospel. Dati, ginagawa niya lang ang kanyang pagiging doktor para dahil hanap buhay at makatulong sa kapwa. Ngayon, iba na. In short, siya na ay kabilang kay Kristo. Meron na siyang banal na spirito at siya na ay matatawag na regenerated man. Siya na ay believer. Dahil siya na ngayon ay Christian na doktor, yes, magtatrabaho na siya para maghanap buhay. Yes, magtatrabaho siya para makatulong sa panggagamot. Pero hindi na ito yung pangunahing layunin niya. Hindi na ito yung primary na motibo niya sa kanyang pagtatrabaho. Alam niyo na po ang una niyang motibo, ito na ay to glorify God. Siya na ay nagsuserve sa kapwa niya as if ang pinagsisilbihan niya ay si Kristo. Alam niya na nilagay siya ng Diyos sa pagdodoktor for the glory of God. Di ba? Napakalaking pagkakaiba ng unregenerated na doktor at ngayong naging believer na siya. Ganto tayo. Pinagpala ngayon ng Panginoon. Ganto, gusto natin makita ngayon na ganto tayo ka-blessed. Mga kapatid, ang lahat ng kay Kristo, binago niya na ang orientation ng puso natin. Nirealign niya na sa desire ng kalooban ng Diyos. So, ang gusto ko lang ipunto ngayon, the Spirit gives us a quality of life that is aligned and oriented to the will of God. Itong mga buhay, or buhay natin dati na wala kay Kristo, hindi yan dekalidad. Ano? Kalibre. Dekalidad. Hindi yan, walang quality yon. Habang wala tayo kay Kristo, walang quality ang ating buhay. Pero ngayon, dekalidad na. May worth na dahil si Kristo ay nasa sa atin. Ang banal na spirito ay nasa sa atin. Meaning nito, ang desire na natin ay ang mismong desire na ng Diyos. Wala na tayong sariling desire. Ang nais na lang natin ay to follow Christ and to glorify Christ. Ngayon, ang desire mo na ay hindi na sa sarili mo, na dinidikta ng laman mo o ng kasalanan mo. Pero ang desire mo na ay heavenly. Ang kalooban na ng Panginoon. Iniba na ng banal na spirito ang nature natin. Binigyan na tayo ng bagong panlasa. We think in the Spirit, hindi para manahan sa atin ang Spirit o magkaroon tayo ng Spirit. Pero dahil nananahan na sa atin ang Spirit. Di ba sabi ni R.C. Sproul yun? Di ba ang tao, they don't become sinners because they sin. They sin because they are sinners. So ganun din. We hate sin not to become a Christian, but because we are already one. We are already Christian. Ang lahat ng may indwelling sin ngayon ay by no means na magpatuloy sa kasalanan at dahil ang kanilang pamumuhay na ngayon ay by all means magiging pleasing sa Panginoon. Ang kanilang direction na ay by all means to please God.
Hindi na mag-continue sa sin. At ito pa rin ay kasalukuyang wino-work out sa atin ng banal na Espiritu sa ating sanctification. Ang aim niya sa atin, we will be changed from disobedient to obedient. From self-glorifying to God-glorifying. Of course, hindi tayo perfect. Merong mga pagkakasala pa rin ng Kristiyano. Nagko-commit pa rin tayo ng pagkakasala. Pero hindi ibig sabihin na pag nagkasala tayo o nakagawa ng kasalanan, tayo na ay nasa laman. Ang sinasabi natin dito sa dalawang category na ito, mga kapatid, dahil bago na ang orientation natin, ang ating will, ang ating pamumuhay ay to please God. At pag nagkasala tayo, hindi na ito pleasing sa atin. Ang action natin ay pagsisihan natin ito sa Diyos at ihingi ng tawad. May hatred ka na sa pagkakasala mong iyon dahil alam mo, na-offend mo ang Diyos. Unlike sa mga nasa laman, pag sila'y nagkasala, ay pagmamalaki pa nila. Maghahanap pa sila ng magpagkakasala. Gusto pa nila, magkokabit pa sila at pleasing sa kanila yon na pagkakasala. Walang pagsisisi. Tinitreat lang nila na ang kanilang pagkakasala ay isang ordinaryong buhay. Isang normal na gawain lang ng tao. Hindi nila iniisip na na-offend nila ang Diyos. Ginagawa pa nga nila yun para ma-offend ng Diyos. Gusto kong makita natin dito na yes, iba na orientation natin, pero still, we commit sin. Pero hindi ibig sabihin, tayo na ay namumuhay sa laman. Kaya nga, ang paalala sa atin at ang binibisik sa atin ni Paul, huwag kayong mamuhay ng katulad ng inyong buhay sa laman. Ng parang mga taong nasa darkness. Kasi hinugot na kayo dyan eh. So yun yung paalala niya, huwag kayong magpa-deceive na gawin pa yung mga ganyang bagay. Kasi hindi na kayo yan. Hindi na yan yung nature nyo. Iba na ang nature nyo at ito ay para ma-please at hindi ma-offend ng Panginoon. Kaya praise God. Dahil binigay niya sa atin ng banal na Espiritu kay Kristo para tayo ay palaging aligned sa kagustuhan ng Diyos. Para tayo ay patuloy na mabago sa ating mga kagustuhan dahil sa mga natitira pa nating kasalanan. Ang problema, mga kapatid, we become frustrated when it seems that we are not making any progress. Naiinis tayo. Dahil parang walang paglago. Kasi we commit the same sin na iniiyak natin sa Panginoon kahapon. Nagawa mo na naman ngayon. Nadidisappoint tayo. Ito yung panahon na na-commit mo na yung ayaw mong gawin, iniyak mo sa Panginoon, pero na-commit mo na naman kinabukasan. At doon na nagsisimula. Napo-frustrate tayo. Ang mangyayari, ang simula na yun ng pagtingin mo sa sarili mo. Then, doon, pagtingin mo sa sarili mo, nahulog ka na naman sa kasalanan, titingin ka na sa ibang kapatid mo. At, ang mangyayari, kukumpara mo na yung sarili mo. Bakit sila ang lago? Bakit sila walang problema at easy lang mag-mortify ng kasalanan? Bakit sila napakasaya, ina-enjoy ang kasalanan, ay ang kaligtasan, pero ako, namimighati sa kasalanan. Parang di ako lumalago. Parang wala akong progreso. Parang wala akong pag-asa. Then, pag naisip mo ito mga katagang ito, doon ka na magsisimulang mapanghinaan. Doon ka na magsisimulang mapagod na lumaban sa kasalanan. Kasi pakawari mo, sayang lang yung effort mo sa sanctification. Pakawari mo, wala rin lang sa resulta, bakit pa ako susunod? Bakit pa ako magtitiis, magpe-persevere
sa kabanalan. It is either mahiya ka na magpatuloy sa Diyos, kasi parang di ka na acceptable sa tingin niya, o pwedeng maiisip mo na ang Diyos, grabe akong sinusubok. Nilalagay niya ako sa gantong pagsubok para magkasala ako. Yun ay nai-still sa kanyang isip. Nakita mo yung transition? Ang dati, focus mo sa Diyos. Pero ngayon, ang focus mo na sa kamalian mo. At ang naging standard mo na validation ay sa ibang tao. Kapatid, hindi po ganito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Dapat ang focus natin ay sa Kanya pa rin. Ang ating mata ay na kay Kristo dahil walang deceit sa puso niya para i-tempt tayo, para magkasala. Hindi niya tayo tinutulak para magkasala. Sinasabi niya sa atin ngayon, kaya tayo ay nasa gantong paghihirap o struggle sa kasalanan dahil tayo ay nasa progreso. Kahit seemingly walang resulta, tayo ay nasa progreso. Ang kalooban niya, maybe, I'm surely na ito ang kalooban niya. Ang focus mo ay patuloy na manatili sa Kanya at huwag mong tatanggalin kahit hirap ka na sa iyong struggle. In fact, doon pa lang sa pag-notice mo na nakocommit mo yung same sin na iniiyak mo sa Diyos, yun ay malaking patunay na may indwelling spirit ka. Na naunawaan mo ang kabanalan ng Diyos at nire-recognize mo yung ayaw mong gawin at pagod ka nang gawin yung kasalanan na yon. Dahil ikaw na ay na kay Kristo at ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Maybe ang pinapalago sa iyo ng Panginoon ay pagtitiwala sa Kanya. Na matuto kang bumalik sa Kanya whenever you commit that very sin. Kadalasan ang growth natin ay seemingly parang ang bagal. Walang resulta, tahimik. Mapapaisip ka na lang na parang wala kang buhay. Hindi pa ako regenerated or wala pa talaga sa akin ang banal na Espiritu. Pero kapatid, ang regeneration ay parang isang pregnancy. Pagbubuntis. Di ba pag nabuntis ang isang babae, kadalasan, di naman siya aware na meron na siyang buhay sa kanyang tiyan. At malalaman na lang niya na may buhay sa loob ng tiyan niya dahil sa mga senyales. Ang mga signs na ito, yung mga morning sickness, minsan nasusuka, nahihilo, or may mga certain na ayaw ka ng mga maamoy. Minsan di mo na maintindihan, kasi bago lang lahat ng yung nararamdaman. Bagong lahat ng bagay na experience mo. At inevitable ang pagiging obvious sa pagbubuntis dahil magkakaroon talaga ng drastic change sa kanilang katawan. Lalaki na ang kanilang tiyan, lalaki na lang na ang kanilang dibdib, yung kanilang timbang ay bibigat na dahil dalawa na sila. At need na maraming or series na mga consultation sa OB. Ganon din po ang Christians. Nung na-regenerate tayo, kadalasan din naman natin aware na tayo ay regenerated na eh. Sino rito yung alam ang date? Good for you. Pero kadalasan sa atin, kailan ba tayo na-regenerate? Hanggang magkaroon ng mga signs. At ito nga yung pagkakaroon ng distaste mo na sa kasalanan. Ayaw mo na ng mga amoy ng kasalanan at iniiyak mo na to sa Diyos. Nawa ay tanggalin na sa'yo. At sabi nga, inevitable ang pagbabago ng isang na kay Kristo. May proseso dito. Dahil may proseso dito. Magiging obvious na ito dahil di lang sa pag-ayaw mo sa kasalanan secretly at pag-confess sa Diyos, ito na rin ay magiging obvious sa iba dahil lumalago ka na sa pagsunod sa Panginoon. Magiging malago ka na rin sa bunga ng banal na Espiritu. Sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Magiging obvious na tayo ay may indwelling spirit that we are in Christ. Patuloy na ang ating pagset ng isip
sa banal or sa mga bagay na spiritual. Mauuhaw na tayo sa salita niya. Delighted na tayo sa communion at devotion sa Panginoon. At ito talaga ang intensyon ng Panginoon, maging obvious tayo sa mundo dahil tinawag tayong ilaw at asin ng mundo. At lahat ng yun nangyari doon sa hindi natin aware na tayo pala ay may buhay kay Kristo. Ang illustration pa nga ni Tom Pennington dito, how babies pursues their mother. Di ba, ang baby, sila ay totally dependent sa kanilang nanay. Dependent sa gatas ng kanilang nanay. Iiyak pag stranger ang humawak sa kanila. At tatahan na lang pag kinuha ng nanay ulit. At at isa pang makikita natin dito, very natural na ang pag-pursue nila sa kanilang nanay. Hindi lang sila nang uuto. Gusto talaga nilang makasama yung kanilang nanay. At very sincere sa paghahanap pag hindi nila makita ang kanyang nanay. Ganito rin ang indwelling spirit, mga kapatid, sa mga regenerated. Ang merong banal na spirito ay natural na lang sa kanya ang pag-pursue kay Kristo sa pagsunod. Yes, hindi ito magiging perfect hanggat nandito tayo sa mundo. Pero we can pursue Christ sincerely from our hearts. We can pursue Christ out of love, out of reverence, and out of dependency sa Kanya. Dito makikita natin na nakayield na ang isang tao sa spirit o kung nakayield na ang isang tao sa spirit ba o sa laman, na parang isang puno na alam mo kung anong puno yon or ano ang ugat nun, depende sa magiging bunga ng puno na yon. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kung maalala nyo, kanina sa binasa natin sa Isaiah 32:14-15, ganito yung ginawa ng Diyos sa Jerusalem. After ng desolation nila dahil sa pagkakasakop sa kanilang mga kalaban, ang bayan nila ay naging fruitless. Hindi pwedeng matirahan. Sobrang deserted. Pero sila ay ginawa ng Panginoon, naging fruitful. At ito ay pagsha-shadow sa kanyang new covenant. Sabi niya sa Isaiah 32:14-15, "For the palace is forsaken, the populous city deserted, the hill and the watchtower will become dens forever. A joy of wild donkeys, a pasture of flocks." Ibig sabihin, walang tao. Ang nananahan lang doon ay mga ligaw na donkey, mga sheep. Ibig sabihin, panghayop lang. Pero, sabi niya sa verse 15, "Until the Spirit is poured upon us from on high, and the wilderness becomes a fruit field." Naging fruit field. Ibig sabihin, pwede nang mapagtauhan ng tao, o mapagtirahan ng tao. And the fruitful field is deemed a forest. Hindi lang to isang naging field, isang masaganang kagubatan. Ito tayo, mga kapatid. From barrenness, hindi tayo makapag-produce ng fruit. From darkness, from being enemies of God, ngayon, by His Spirit, by the virtue of our union in Christ, ngayon ay naging fruitful na tayo sa mabuting gawa. Ang lakad na natin ay sa liwanag at tayo ay kabilang na sa ating Diyos. At kabilang sa bunga na ito ay hindi may tatanggi yung pagtanggi natin sa gawain ng laman na according sa Galatians 5:17. "For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." Ngayon, marirecognize mo na kung ito ba ay things ng Spirit o things ng laman. Na didiscern mo na. Dahil opposed ng Spirit sa laman. Kaya pag alam mo, ito ay temptation para ikaw ay magkakaroon ng pagkakasala, kaya na nating i-resist and to say no. Kaya meron tayong battle araw-araw dahil sa remaining sins natin. 'Di ba? Ang lion,
Ang nature nila, kumain ng mga karne. Ang baka, ang nature nila, kumain ng damo. Kahit anong gawin mo, pag halu-haluin mo yung damo at karne, kung ano yung, kunyari, ang baka, ang kakainin pa rin niya yung damo at never siya kakain ng baka, ay ng karne. Ganon din tayo. Ang nature na natin ay not to sin. Iba na yung orientation natin. At ang maganda rito, God is not hiding kung save ka o hindi. Kung ikaw ay may indwelling sin o hindi. Isa lang ito sa maraming book sa Bible na nagbigay siya ng description kung tayo ba ay na kay Kristo o wala. Nagbigay siya ng mga marks kung ikaw ay kabilang sa kanyang kaharian. Kaya ma-appreciate po natin to. Bilang sa ating challenge, number 1, appreciate our blessed state in the Spirit. Na-appreciate po ba natin kung nasang state na tayo, anong condition natin ngayon? The fact na meron tayong kaunawaan sa spiritual things at ina-accept ng ating puso, ito na ipagpapala. Meaning we are belong to Him. Meaning we are in Christ. Kaya we have to meditate na we are now sealed and secured by the Spirit. At nilalapat niya sa atin ang design ng Diyos sa ating buhay. Ang isip natin ngayon, di ba dati nung wala tayo sa Spirit, di mo gusto makinig ng preaching, pero ngayon excited ka na makinig ng sermon. Dati tinatamad ka manalangin, ngayon may desire ka ng manalangin, hindi lang para humingi sa Diyos, pero i-align ang inyong will sa Kanyang will. Dati hindi mahalaga ang fellowship o gathering sa'yo, pero ngayon longing ka na sa fellowship. Dati ang linggo sa'yo ay Laba Day o Family Day, pero ngayon sagradong araw na to meet the presence of God with our fellow brethren. Ngayon, naunawaan mo na pagdidisiplina ng Diyos na dati hindi mo maintindihan, bakit kailangan ng disiplina? Ngayon, ang desire mo na ay hindi mag-grieve ang banal na spirito. Maingat ka ng sumusunod at namumuhay. Ngayon, ang alam mo na yung bigat ng kasalanan at ito ay humihingi ng aksyon ng kapatawaran sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kahit man ito ay maliit, malaki, ito pa rin ay sa iyong mata, kasalanan at na-offend mo pa rin ng Diyos. Ang delight mo na ay sumunod at gawin ang utos ng Panginoon. Nare-realize po ba natin ito mga bagay na ito? Nare-realize po ba natin na meron tayong banal na spirito? At i-receive lang ng Diyos ang mga true converts, ang merong banal na spirito. Nare-realize ba natin ngayon na nagwo-work sa atin ang ating Diyos para tayo ay maging banal katulad ni Kristo? At nawa ito ay ma-appreciate natin. Hindi magdulot ng complacency. Hindi magdulot ng pagiging slothful sa ating pamumuhay Kristiyano. Nawa ito ay magdulot sa atin ng pagiging watchful sa ating lakad. And this leads us to our second challenge, self-examine and contemplate. Since di tayo clueless sa mga marks ng mga ligtas, gamitin natin ang self-examine at mag-contemplate tayo sa Kanyang salita. Sabi sa Philippians 2:12, we have to work out our salvation. Nandito lahat ng mga signs kung tayo ay nasa salvation o wala. So 2 Corinthians 13:15 or 13:5, examine yourselves whether you are in faith. Test yourselves. Hindi masamang i-test ang ating mga sarili. 2 Peter 1:10, therefore brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you never fail. Anong qualities? Ito yung kabanalan na requirement ng Panginoon. Hindi salvific, pero no one will see God kung hindi ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Maraming hindi gumagawa nito kasi marahil sila ay takot. Takot sa makikita na lang result. Kaya huwag tayong matakot mga kapatid. Huwag tayong kabahan sa i-test. Na i-test natin ang ating sarili. As believers, we are mandated to do so. Dapat may effort din tayo, hindi let go and let God na hinihintay lang natin, ay mukhang hindi pa ako nako-conform kay Christ. Kailangan natin ng effort, initiative dito sa pamumuhay ayon sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na ipuprove mo sa Panginoon, ang banal ko na Diyos, hindi po.
Pero para sabihin sa atin ngayon na namumuhay ba ako ayon sa banal na spirito o sa laman? And yes, you may be in Christ, pero hindi ka committed sa pagsunod sa Kanya. Kaya ito ang isang benefit ng pagtetest ng ating pananampalataya. Kasi nakikita ba na productive ba ako sa kingdom ng Panginoon? Lumalago ba ako? Namumunga ba ako? O hindi? Kasi tinawag tayong para mamunga sa Kanya eh. Hindi lang para iligtas. Pagkakatawag sa atin, pinakasalan tayo ni Christ, naging united tayo kay Christ para mamunga ng mabuting gawa sa Diyos. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa at ma-appreciate natin ito. So, sa ating conclusion, let me conclude this using this illustration. I'm sure na familiar kayo sa metamorphosis. Ito yung pag-change ng isang nature to a completely different nature. Famous example nito ay yung butterfly. Bago siya maging butterfly, siya ay muna ay galing sa itlog. So may 4 stages: egg, larva, or caterpillar, pupa, butterfly. So mula sa state ng pagiging itlog, nagiging uod, ibang nature yon. Nabalutan ng makapal na cocoon, andito yung pagta-transform niya na to adult, at paglabas niya na, butterfly na siya. Knowing na ganito ang design ng paru-paro, para maging paru-paro siya, hindi pwedeng magkulang ang stages. Yung itlog, hindi mo pwedeng tawaging paru-paro yon. Yung uod, hindi mo pwedeng tawaging paru-paro yon. So may mga certain stages siyang daanan para maging isa siyang paru-paro. Hindi rin pwedeng instant na maging paru-paro siya. Kailangan niya ng proseso. Pero we are confident dahil alam natin yung proseso na hindi mangyayari na magkulang ang bawat stage doon. At hindi mangyayari na ang finished product ay hindi maging paru-paro. Hindi siya pwedeng maging forever na pupa. At hindi siya maging paru-paro. At alam natin at sure tayo na pag galing niya sa pupa, ang lalabas doon ay paru-paro. Ganon din tayo mga kapatid. Tayo man ay nasa masalimuot na kukun. Kukun ng ating indwelling sin sa ating flesh. We are confident na ma-bring into completion ang final design ng Diyos sa atin. We are sure na di lang talaga tayo magiging stagnant sa stage natin ngayon. Hindi tayo makukulong dito forever. We are in the process, at itong process na ito ay isang pagpapala sa atin. Andito tayo sa blessed state na tinatransform tayo ng banal na spirito into a new creation. Yes, we are into new creation, pero pine-prepare tayo dun sa greater state, yung absolute newness natin with our mortal bodies. Yung likeness ni Kristo. Doon wala ng pagkakasala. Doon wala ng dumi. Doon wala ng kamatayan. Kaya bago ang lahat, while may mga naiwang dumi pa sa atin, we are hoping na tayo, mga pinapabanal ngayon ng banal na spirito, kahit marami tayong battles sa ating buhay, lahat yan ay pinagkamatayan na ni Kristo. At tayo ay very sure, sigurado tayo na mangyayari sa atin ang final state, ang plano ng Diyos ayon sa disenyo niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. At kung wala ka pa sa pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, nawa ay ikaw ay nakakulong pa rin sa kamatayan. Yes, buhay ka ngayon, nag-exist ka, pero ikaw ay nasa kamatayan ngayon. At mawala ka man bukas o sa susunod man, ang tumbok mo ay eternal na kamatayan. Ino-offer ngayon ng Diyos ang ebanghelyo sa iyo. The fact na naririnig mo itong katotohanan na to, ang blessed state of man, ino-offer niya rin na ikaw ay maging katuwang or maging sharer nito, katulad ng mga mananampalataya dito. Alam natin na hindi natin kayang gawin or baguhin ang ating nature. Ang kailangan lang natin ay si Kristo. Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng buhay.
Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng katotohanan at ilaw. Siya ang namatay para pagkamatayan ang ating mga kasalanan at kumuha ng penalty, sumalo ng puot ng Diyos para sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay hindi na magkaroon ng parusa, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, it might na hindi mo kailangan ngayon dahil sagana ka. Pero nawa, sana maisip mo, lahat yan ay maglalaho kung anong meron ka. Pero si Kristo, ang Ebanghelyo, sabi nga, lahat ay papanaw, lahat ay uuurin, lahat ay masisira. Pero ang kanyang salita, ang kanyang Ebanghelyo ay mananatili habang panahon, hanggang walang hanggan. Kaya ikaw ay maniwala sa Ebanghelyo na pinagkamatayan ka ni Kristo sa krus, na iyong kasalanan ay nailipat sa Kanya. Wala kang magagawa sa iyong state ngayon. Si Kristo na ang naging kasalanan at naging sumpa para sa lugar mo, kapatid at kaibigan. Magsisi ka. Pagsisihan mo ang lahat ng mga kasalanan mo na nagawa at ibigay mo sa Panginoon. At nawa hingiin mo ang awa ng Diyos na ikaw ay buksan ng grasya ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayong manalangin. Maraming salamat, Panginoon.